Hello, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala yung Kuya Carl. So, ang date po ngayon is June 30, 2025. So guys, tomorrow pala yan, no? July 1st. Tomorrow is Canada Day. So, advance Canada Day po sa inyong lahat guys. And kasi ngayon nasa ako ngayon, wala akong pasok ngayon sa aking work. Long weekend kami ngayon. Hanggang bukas din, dahil bukas is Canada Day. Kaya holiday ngayon dito sa Canada. Pero syempre sa US stock market, pa rin sila, open pa rin ang stock market. So ngayon, i-discuss natin yung kung magkano yung aking kinita ngayong yung dividends na kinita ko ngayong June 2025. Saka re-reviewin din natin kung magkano yung kinita natin sa distribution ng Group C ng Yieldmax ETF. Nag-payout sila nung June 26, 2025. Tapos itong week na to, first week ng July is Group D ng Yieldmax ETF, which is kinabibilangan ng MISTI. So review natin yung distribution schedule. So nakuha ko to sa Yieldmax Reddit page. Ito ngayon, ayan. GP 0.3767, tapos GPETY 1.3140. Mataas ang bigay niya ngayon, Hindi pala 0.3140 pala to. Hindi okay. Tapos LFGY 0.4836, QDTY 0.1188, RDTY 0.2035, SDTY 0.1151, ULTY 0.0923, YMAG 0.1574, tapos YMAX 0.1548. So ito yung weekly. Tapos punta naman tayo sa monthly Group C. ABNY 0.3232, AMDY 0.4629, CONI 0.5354, CBNY 1.7084, Fiat 0.1536, HOOY 6.5030. Mataas yung bigay ng HOY, 6.5030, laki nun. Laki ng dividend payout nito. Tapos MSFO 0.4848, NFLY 0.4303, and PP 0.3297. So yun guys ang distribution schedule ng Group C ng Yieldmax ETF. Tapos punta naman tayo sa aking Wealthsimple portfolio. Tingnan natin kung ano nangyari sa stock market ngayon. Okay now guys, value ng ating portfolio ngayon is 34,221.59. And guys, medyo tumaas yung ating portfolio ngayon, up siya ng 14,177.71, which is 70.75%. Yan. Tapos TFSA, yan, open na po ngayon guys ang stock market. Yan. So bala ko guys bumili ng MSTY kasi ang goal ko talaga dito sa MISTI is 1,000 shares. So ngayon guys, tumataas pa rin, 2183. So ito guys, yung aking average price 2718. So bibili tayo ng below average cost. So ang price ngayon is 2183. So pwede pa akong bumili ng MISTI ngayon. So gagawin ko, bibili ako ito, buy stocks. Tapos meron akong 166.99 USD. So gagawin ko, i-all-in ko na to.
all in ko na. Yan, bilhin ko na yung Misty. Yan, TFSA. So I will get 7.6496 shares. Yan, review, tapos to submit order. Okay, itong 166.99, ito yung kinita ko dun sa sa Coney. Yan, binili natin ng Misty. Tapos punta naman tayo sa aking RSP. RSP 15,555. Okay, up din ako ng 1,209. So meron tayong 119.74 USD oh. So bili rin natin ng Misty 2182, which is a good price din kasi ang aking average price is 2713. Ang goal natin dito is mapababa natin yung ating average cost. We're gonna do that by doing dollar cost averages. Tapos yan, buy, go stocks, tapos i-max out nyo na. Yan, 5.4876 shares. Okay, 119.74 USD. So all in na tayo. So yung mga natanggap nating dividend nung last week, pinambili natin ngayon ng Misty. Yan na, kabili na tayo, $119.74 worth of Misty. Yan lang guys, lang, para paparami lang natin yung ating shares hanggang sa dumami na ito ng dumami. Tapos FSSA, kanina nakuha natin, yan, 41.19 USD. Yan, bibili uli natin ng Misty. How much can I buy on Misty? Yan, 1.8877. Okay. Okay, submit order. Yan. Lahat na guys, binili na natin ng Misty. Yan. Itong aking ito pala guys, itong aking margin account. Binenta ko yung aking fiat. Kasi itong fiat, ito yung humihila sa aking account, pababa siya ng pababa. Yung mo itong fiat ngayon, $3.44 na lang siya oh. Laki ng binaba niya, lagi ako na ma-margin call. Kaya ginagawa ko siguro, baka bumili pa uli siguro ng Misty. Kasi malapit na ang ng Misty. Magkano yung nito? Average cost. Lagi ko tinitingnan yung average cost eh. Pag mababa yung average, yung price ng ng aking average cost, bumibili ako. So ito average cost ko sa non-registered margin, 25.23. So pwede pa akong bumili siguro. Baka bibili ako ng 5 shares ng Misty. Buying power ko na 335. Okay, kung wala bibili ako ng 5 shares, magkano yan? Sige, bili tayo 5 shares. Okay, yan. Ayun guys, bumili na tayo ng Misty. So abangan na lang natin sa sa Friday kung sa Wednesday pala kung magkano yung distribution. Pero ganun lang guys sa pagbili ng ng stocks. Yan. Tapos punta pala tayo sa re-review natin magkano yung kinita ko pala itong itong June. So na-calculate ko na, inano ko na sa aking sa aking notes. So punta tayo sa Carl Dividend Income. Okay, nandito na tayo ngayon guys. Carl Dividend Income June 2025. Starting on Group D June 5, 2025. RSP Misty 492.70, SMCY 9.71,
IWMY 0.06, ULTY 6.62, YMAX 0.11. So total RSP 509.20. Tapos TFSA minus 15% tax. MISTI 491.90 minus 73.79 equals to 418.11. SMCY 9.12 minus 1.37 is equal to 7.75. ULTY 6.69 minus $1 is 5.69. YMAX 0.20 minus 0.03 is 0.17. Total TFSA 431.72. Tapos FHSA minus 15% tax. MISTI 20.67 minus 3.10 equals to 17.57. ULT 0.05 minus 0.61 equals to 2.86. Total FHSA 13.84. Tapos margin minus 15% tax. MISTI 73.54 minus 11.03 is equal to 62.51. LFGY 2.33 minus 0.35 equals to 1.98. ULTY 0.09 minus 0.01 is 0.08. Total margin is 64.57. So total natin sa Group D, RSP plus TFSA plus FHSA plus margin 509.20 plus 41.72 plus 13.84 plus 64.57 equals to 1019.33. Yan ang kinita sa Group D. Tapos Group A naman tayo, June 12, 2025, RSP TSLY 2856, IWMY 0.07, ULTY 6.65, Crash 7.60, YMAX 0.12, total RSP $43, and then TFSA minus 15% tax, TSLY 2852 minus 4.28 is equal to 24.24, Crash 8.87 minus 1.33 equals to 7.54. ULTY 6.73 minus 1.01 equals to 5.72. YBIT 0.95 minus 0.14 is equal to 0.81. YMAX 0.20 minus 0.03 is equal to 0.17. Total TFSA 38.48. Tapos FHSA minus 15% tax. TSLY 12.72 minus 1.91 is equal to 10.81. ULTY 4.07 minus 0.81 equal to 3.26. Total FHSA 14.07. Then margin ULTY 0.10 minus 0.02 equal to 0.08. LFGY 2.36 minus 0.35 equal to 2.01. YMAX 0.18 minus 0.03 equals to 0.15. Total margin 2.24. Total Group A, RSP plus TFSA plus FHSA plus margin 43 plus 38.48 plus 14.07 plus 2.24 equal to 97.79. Tapos Group B, June 22, 2025, RSP and VDY 47.37, Merni 2.91, PLTY 1.57, IWMY 0.06, ULTY 6.13, YMAX 0.09, total RSP 58.13, TFSA minus 15% tax, NVDY 47.23 minus 7.08 equal to 40.15, Merni 3.01 minus 0.45 equal to 2.56, PLTY 1.57 minus 0.24 equal to 1.33, ULTY 6.20 minus 0.93 equal to 5.27, YMAX 0.60 minus 0.02 equal to 0.14, total TFSA 49.45. And then FHSA minus 15% tax and VDY 12.25 minus 1.84 equal to 10.41, ULTY 3.75 minus 0.56 equal to 3.19. Total FHSA 1360. Then margin LFGY 2.34 minus 0.35 equal to 1.99, ULTY 0.09 minus 0.01 is equal to 0.08. Total margin 2.07. Total Group B, RSP plus TFSA plus FHSA plus margin 58.13 plus 49.45 plus 13.60 plus 2.07 equal to 123.25.
Tapos dito na tayo, Group C, June 26, 2025. RSP, Pony I got 58.94, Fiat 2.30, IWMY 0.07, ULTY 6.46, YMAX 0.10, total RSP 67.87, TFSA, Pony 59.23 minus 8.88 equal to 50.35, Fiat 0.29 equals to 1.63, ULTY 6.93 minus 1.04 equal to 5.03, YMAX 0.21 minus 0.03 equals 2.80, total TFSA 57.19, FSA Pony 18.12 minus 2.72 equal to 15.40, ULTY 3.95 minus 0.59 equal to 3.19, total FSA 18.59. Tapos margin minus 15% tax, LFGY 2.42 minus 0.36 equal to 2.06, ULTY 0.09 minus 0.01 is equal to 0.08, YMAX 0.15 minus 0.03 equal to 0.13. Total margin is 2.27. Total Group C, RSP plus TFSA plus FSA plus margin 67.87 plus 57.19 plus 18.59 plus 2.27 equals to 145.92. So total income June 2025, i-add na natin lahat. Group D plus Group A plus Group B plus Group C, 1019.33 plus 97.79 plus 123.25 plus 145.92 equals to USD 1386.29. So 1386.29 times 1.37 equals to 1899.22 Canadian dollar. So ito guys ang kinita natin sa buong month ng June. 1899.22. So mababa guys nakuha natin. Alam mo kasi guys, ang dami nangyari sa sa month ng June. Merong gera sa pagitan ng Israel and Iran. Tapos sa Russia and Ukraine din. Tapos ngayon naman guys, merong trade war between Canada and US. Kasi itong si Trump nagagalit siya kay sa ating Prime Minister dahil tataksan daw ni Carney ng digital service tax ng yung mga US companies katulad ng Google, Amazon, lahat ng mga US companies na nagdudo ng business dito sa Canada. Syempre si Trump nagalit. So siya ngayon nag-pull out siya ngayon sa trade negotiations ng Canada sa US. So syempre epektado rin dito ang stock market guys. Kaya konti lang nakuha nating dividends. Itong mga dividends na nakukuha natin guys, hindi siya consistent ng minsan mataas, minsan mababa, depende sa takbo ng stock market. So reviewin natin yung nakuha natin ngayon sa mga previous months. So tinrack ko to nung September yan September. Ito ngayon ito yung latest na yan, June 2025, 1899.22. So kung kumpara mo sa sa mga nakuha kong mga dividends, ang pinakamababa kong nakuha ang dividends is nung April 2025. Ito yung yung mga tariffs ni Trump, yung Liberation Day. Bumagsak ang stock market nito. Tapos siguro pinakamababa yung September 2024, 1335 kasi ito yung nagsisimula pa lang tayo dito sa high yield dividend investing. Tapos yung mga iba, pinakamataas kong nakuha is October 2024, mataas ang bayaran ng Misty neto dahil umabot ng $40 mahigit. Tapos itong May, nung last month, mataas din yung nakuha natin, 3152.59 kasi dalawang beses nagbayad yung Pony. Kaya okay yung payout natin nung last month. Pero itong June, 1899, bumaba yung ating dividends. Pero ang kagandahan nito guys is tayo, hindi natin ito pinagtrabahuan. Kumbaga ito ay passive income. Ito pala guys, so papakita ko pala sa yung itong picture niya
ni Warren Buffett. Yan, ito yung Warren Buffett. Ito yung is number 5 richest man in the world to. Yan. Ito siya yung pinakamalupit na investor talaga. Ito yung kanyang quote, oh. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. So yun guys, ang kailangan nating pagbutihin yung ating passive income hangga't tayo malakas pa at nakapagtrabaho. Kasi once na ma-stop yung ating active income, which is yung ating trabaho, tapos hindi ka nag-invest sa yung passive income, you're gonna be in big trouble. Kasi saan mo kukunin yung mga panggastos mo, kasi yung mga expenses tuloy-tuloy pa rin yan. So habang malakas ka pa at kailangan nag-iipon ka rin at nag-invest. So ito yung taong nagsabi na to na kailangan mag-figure out ka ng way na magkaroon ng passive income, na habang natutulog ka, kumikita ka pa rin. So ito lang guys yung aking update for today, and I hope na I'll see you again on my next video, and I just wanna let you guys know na I'm not a financial advisor, I'm just an amateur investor. So lahat ng mga sinasabi ko dito is only for entertainment and informational purposes only lang, and you guys need to do your own research regarding sa stock market and also sa cryptocurrencies. You guys need to do your due diligence sa inyong pag-invest. Pag-aaralan nyo guys mabuti ang inyong pag-invest. Saka I'm not responsible sa inyong mga investment guys. So until then guys, I'll see you again in my next video, and take care, God bless, and have a good day. Bye.